Yung self-destruction na binabanggit ni Mayor Duterte, napakalinaw niyan. Ang ibig lang sabihin niyan, nagtawag ka ng investigasyon, nagtawag ka ng pag-usig dito sa nangyaring nakawan sa flood control, pagkatapos bumabalik sa'yo. Pagkatapos nakikita mo na ito pala ibabalik sa mismong administrasyon mo. Ang ibig sabihin niya na self-destruction ay yung talagang nagsabi ka ng kung ano nung pagkakamali at sabi mo imbestigahan, bumabalik yung problema. Doon pala sa mismo mong opisina. Yun yung self-destruction. Kaya yung sinasabi nila na nanawagan ng Pangulo, hindi yung totoo. Yung ICI nga, ano nangyari? Wala naman binigay na pag-aaral ng ICI o kaso na dapat kasuhan. O ano mga, may nagsinabi si Diskaya, may affidavit yan. Pinirmahan. Inimbestigahan ba nila yon? Hindi. Nagsalita si Gutesa, may affidavit. Imbis na imbestigahan nila, pinailan pa nila sa korte. Tapos ayun lang tanggapin yung kanyang affidavit. O ngayon, nagsalita na naman po yung 18 Marines. Ayaw din nilang tanggapin. Yung mismong sinabi ng ICI na may kaso na magnanakaw si Saldico. O ano nangyari ho? Hindi naman nila kinuha eh. Yung kanyang affidavit, ni ayaw nilang payagan na magkaroon ng apostil o ayaw nilang payagan na under oath yung kanyang Zoom para siya magsalita. So ito po yung sinasabi natin na self-destruction at hanggang sa ngayon, wala pong nangyayari dun sa investigasyon at wala naman pong nakulong. Kaya Admar, palagay ko, mali na yung sinabi ni Mayor Duterte. Siguro ho, ang hindi lang nakakaintindi dun sa kanyang sinabing self-destruction ay ang palasyo mismo, si Yusek Claire mismo at ang Malacanang. Nababanggit yung politika, may nagsasabi na maaga raw kayong namulitika, kayo raw ang maagang namulitika at parte ito ng politika, itong koalisyon po ninyo bilang paghahanda, lalo na kung ang Malacanang po ang magsasabi, itigil daw po muna ang maagang pamumulitika at pagtuunan muna itong krisis na kinakaharap ng bansa ngayon. Sabihin mo, Admar, sa Malacanang, kung talagang gusto nilang walang politika, tigil nila yung impeachment kay VP Inday. Yan ang malinaw na politika. Yung ginagawa nila, na pinapaimbestiga nila ang isang tao na yung kaso niya nasa COA pa at napakaliit. Ang natitira na lang na hindi pa nag-aayos dyan sa mga liquidation ay 75 million. Yung ibang departamento, di ba? Department of Agriculture, 10.5 kung di ako nagkakamali, 10 billion. Yung Department of Health, 10.5 billion. Yung Department of Public Works and Highways, 17 billion. Yung Department of Agriculture, 8.5 billion. Yung mga yun, notice of suspension na. At may disallowance, hindi nila iniimbestigahan. Etong taong to, ang gusto nila imbestigahan, ang gusto nila i-impeach, wala naman, nakandun pa sa COA, paulit-ulit na yung ginagawa nilang pandinig tungkol dyan, talagang politika yung ginagawa nila. So una yan sa palasyo, patigilin nyo yung inyong mga kaalyado dahil tama ho kayo, ang unahin natin ang krisis. Tama ho kayo, ang unahin natin ang problema at wag ang politika. Kami, yung aming samahan, bukod dyan sa paglaban namin sa impeachment, gusto namin may maikulong kayo, may makasuwang kayo dyan sa nangyaring nakawan. Hindi ba nakikita ng palasyo na November pa ho yan, hindi tumitigil ang tao. Ang galit nandyan pa rin, kaya nga naging rage coalition. Galit dahil walang nakulong. May pinangako kayong makukulong nung Disyembre. Tapos na ho, ang Semana Santa, wala pa rin nakukulong at walang nakasuhan. Yung binabanggit nilang kaso, wala ho yun. Sa naririnig ko, yung bang daw Speaker of the House at saka po yung Senate President involved dun sa budget dahil daw yun ang gumawa ng budget at nagkaroon ng plunder, hindi ho yun uubra na kaso. Dahil ang kasalanan po yung pagnakaw ng pera. Ang sabi nyo, si Saldico ang magnanakaw. Nagsalita si Gutesa. Nagsalita yung 18 Marines. Kami ang nagdi-deliver ng pera. Yun ang tutukan nila.
Yun ang tingnan nila. At palagay ko, pag yan ang ginawa nila, makakalma ang taong bayan. Opo, tinanong po ang palasyo kahapon sa press briefing na imbis daw, tinanong na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at magbigay ng rekomendasyon? If ever man na hindi mamuna ang Duterte Camp, if ever magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Ang sagot dito ni Yusek Claire Castro, quote-unquote, sabi ng Pangulo, nothing is off the table kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman po siguro kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basehan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Ang mabuhay tayo sa mundo ng fake news, yun po ang dapat na ingatan. Sa tingin niyo po ba bukas ang gobyernong ito sa mga naririnig na mga puna at suwestyon at nakita nyo ba yung adjustment? Kasi sinabi dito, kahit saan daw galing, nothing is off the table, kahit saan galing. Pwede bukas ang Pangulo sa any suggestion at kung ano man yan na makakatulong sa governance po. Well, una, Adbar, yung panawagan ni Congressman Lian Libiste, iyan naman yung tinutulak na namin. Di ba? Ang gusto niya, bawasan ng ang ating VAT from 12% to 10%. Ang epektibong mangyayari dyan, kunyari ang isang pamilya ay sumisweldo ng 25,000, mga more or less, 500 piso ang maibabawas niya sa bawat buwan ng kanyang mga gastusin. Kaya ito, isa sa mga tinutulak namin yan. Ang sabi nga ni Kong Lian, nung tanongin, bakit 2% lang? Eh sabi niya, 2% nga, ayaw pampayagan. Paano pa kaya kung mas malaki? Ang pangalawa, yung binabanggit ni Egay Irise, nandyan din naman yan, anong sabi niya? Kung pwede, magtayo tayo ng cap, no? O paglilimita sa pagtaas ng presyo ng krudo. Na ang inaano niya ay 70 pesos, magkaroon ng isang pondo o floating fund para tugunan ito. So ito yung mga nandyan ang pinag-uusapan. Mahirap pang magdagdag o sumali pa sa ganyang usapin kasi yung nga lang dalawang panukalang yan, malaki na ang pag-aaral natin at tinitingnan na natin kung ano yung magiging epekto sa kabuuang ekonomiya. Sa pondo natin at kung ano mangyari. Pero nare-recall ko, sabi nga ni Irise, bakit naman ang taong bayan lang kailangan maghirap? Tayo naman ay gobyerno. Kung pwede naman nating bawasan din ng kaunti yung ating pondo para sa taong bayan o magsakripisyo tayo, hindi natin magawa. Trilyon ang nawala sa flood control mess. Trilyon ang pondong nilagay nila sa mga ghost project. Yan po ang tinan natin. Ngayon, nangutang na naman tayo, sabi nila, sa agricultural modernization. Sana naman, matutuon na yan. Baka mamaya naman, mga ghost project na naman yan naman dun sa mga irigasyon. So, ito yung bagay na hinihingi ng taong bayan. Maibsan ng kaunti. Kaunti lang yung kanilang paghihirap sa ngayon. Opo, natanong din po kahapon sa Malacanang, after po na mabuo yung coalition, kinunan sila ng komento, pati na rin yung naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na yung self-destruction, yung pagbukas daw sa flood control issue ay self-destruction para sa kasalukuyang presidente. Sagot naman dito ni Undersecretary Castro, quote-unquote, self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ng nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po kahit maapektuhan at matamaan ang kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya at kaibigan niya or kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung merong dapat managot, yan ang nais ng Pangulo. Dapat na managot, hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan magkaroon ng cover-up. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, naawa ako kay Yusek Claire sa kanyang pagsisinungaling. Kung meron dapat na peddler of fake news, dapat tanungin natin si Yusek Claire kung tama ba yung kanyang sinasabi. Yung self-destruction na binabanggit ni Mayor Baste Duterte, napakalinaw niyan. Ang ibig lang sabihin niyan, nagtawag ka ng investigasyon, nagtawag ka
ng pag-usig dito sa nangyaring Nakawan sa flood control, pagkatapos bumabalik sa'yo. Pagkatapos nakikita mo na ito pala ibabalik sa mismong administrasyon mo. Ang ibig sabihin niya na self-destruction ay yung talagang nagsabi ka ng kung ano nung pagkakamali at sabi mo imbestigahan, bumabalik yung problema. Doon pala sa mismo mong opisina. Yun yung self-destruction. Kaya yung sinasabi nila na nanawagan ng Pangulo, hindi yung totoo. Yung ICI nga, ano nangyari? Wala naman binigay na pag-aaral ng ICI o kaso na dapat kasuhan. O ano mga, may nagsinabi si Diskaya, may affidavit yan. Pinirmahan. Inimbestigahan ba nila yon? Hindi. Nagsalita si Gotesa, may affidavit. Imbis na imbestigahan nila, pinailan pa nila sa korte. Tapos ay lang tanggapin yung kanyang affidavit. O ngayon, nagsalita na naman po yung 18 Marines. Ayaw din nilang tanggapin. Yung mismong sinabi ng ICI na may kaso na magnanakaw si Saldico. O ano nangyari ho? Hindi naman nila kinuha eh. Yung kanyang affidavit, ni ayaw nilang payagan na magkaroon ng apostil o ayaw nilang payagan na under oath yung kanyang Zoom para siya magsalita. So ito po yung sinasabi natin na self-destruction at hanggang sa ngayon, wala pong nangyayari dun sa investigasyon at wala naman pong nakulong. Kaya Admar, palagay ko, mali na yung sinabi ni Mayor Duterte. Siguro ho, ang hindi lang nakakaintindi dun sa kanyang sinabing self-destruction ay ang palasyo mismo, si Yusek Claire mismo at ang Malacanang. Opo, at mayroon pang siyang sinabi rito, may kaugnayan din doon sa una kong tanong din po kanina, no, patungkol sa pamumulitika. Sabi niya ni Yusek Castro rito, ang Pangulo po ay hindi namumulitika, ang Pangulo po ay nagtatrabaho, kitang-kita po natin yan sa mga report na binibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers at alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo, hindi maapektuhan ang Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakababahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ang taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. So kumbaga, dahil daw na ginalit ang taong bayan, kaya galit daw po yung taong bayan. So ibig sabihin, mali pala ang pagpuna ng taong bayan kung sila'y nahihirapan sa panahon ngayon na kanilang nararanasan. Kong Mike. Mamaya Admar, alam mo kahit na ano pang gawin mong fake news, kahit na ano pang sabihin mo na gawa ng kwento, pagka maayos ang buhay ng taong bayan, hindi sila magagalit. Ang galit ng taong bayan ay dahil kitang-kita nila na may nagnakaw ng pondo. Yung paglabas lang ni Saldico at sinabi ni Saldico na siya yung may hawak ng pondo. Siya yung gumagawa ng pondo. At sinabi niya, ito ang nakawan. Ito ang kinuha ng Pangulo, ng Presidente, naglagay ng 100 bilyon. Nag-deliver ako kay Yusek Jojo Catis. Pagkatapos, nagsalita si Yusek Bernardo doon sa investigasyon. Nagkumuha ng pera si Trygve Olaybar, si Adrian Bersamin. Naririnig ng taong bayan yan. Sila yan. Nagsalita na ang pera ay ninanakaw. Nung nakita ng taong bayan na walang nakukulong, nakita ng taong bayan na yung palang mga proyekto na importante, kinuha ninyo yung subway at inilagay ninyo sa flood control. Nakita ng taong bayan at narinig nila, yung PhilHealth, kinuha mo yung pondo at nilagay mo sa flood control, talagang magagalit ang taong bayan. Magsasalita talaga dahil silang apektado. Pag nagpunta ang pamilyang Pilipino, may sakit, yung kanilang kamag-anakan, at sinabi ng ospital, wala akong pondo, ayaw namin sa PhilHealth dahil walang kasiguraduhan, baka hindi kami mabayaran, yan po magiging problema natin. Iyan ang nadarama ng bawat Pilipino ngayon. Ngayon, pumunta tayo sa krisis. Nakita nila, sumasakay sila, nagtaas ng presyo. Pumunta sila sa palengke, pumunta sila sa pamilihan, nagtaas ng presyo. Pagka ganyan po yung nararamdaman ng tao, naririnig yung maleta bilyon-bilyon na ilang tao lang ang nagnakaw, pagkatapos sila nahihirapan sila sa kanilang pamimili, sa kanilang buhay, sa pagbayad sa kuryente, sa pagbayad sa pamasahe, talagang magagalit to. Ngayon,
kung ang gagawin nila at talaga namang may gera, no, sa Middle East, at makikita ng tao na kahit papano hindi tumataas ang presyo, kahit papano hindi sila apektado, kahit papano ay naibsan yung kanilang kalagayan, baka mawala galit sa kanila. Mababasa ng tao sa buong Asia, tayo may pinakamataas na pagtaas ng krudo kumpara sa ibang bansa. Talaga kung iba yan. Ang dami nating OFW. Hindi naman po natin kailangan mag-invento. Magsasabi lang yung taga-OFW, for example, sa Singapore, o magsasabi doon sa Thailand, o magsasabi kung nasaan man sila. Ito lang ho ang tinaas ng presyo ng gasolina. Tapos makikita lang sa Pilipinas, almost 90% ang itinaas. Talagang magagalit yan. So Admar, pabalik tayo sa usapin. Yung galit ng tao ay dahil sa kanilang sariling eksperyensa. Yung kanilang dinadanas araw-araw. Kung ito ay aayusin, kung ito ay tutugunan, palagay ko naman kahit na anong sigaw ng tao at kahit anong fake news, hindi nila kayang galitin ng taong bayan. Congressman, patunay po ba rito yung sa sinasabi niyo po na sa nangyari sa dating administrasyon na sa kabila ng mga alegasyon, kritisismo, pagpuna, bumaba po siya ng may mataas na grado? Tama yan pa. Huwag na tayong pumunta kay Pangulong Duterte. Baka isipin naman lang, dahil kasama mo Mike si Mayor Duterte. Kay Presidente Pinoy din naman. Bumaba rin naman ang rating, tumataas, bumababa. Pero makikita mo, hindi ito nag-negative na katulad ng nakikita natin ngayon. Pagdating kay Pangulong Duterte, tama rin yan. May bumababa siya, minsan may tumataas, pero nakita mo yung nung matapos siya, nagpasalamat ang sambayan ng Pilipino, ang taas ng kanyang rating maging nung matapos na siya. At ngayon, nakikita mo yan sa mga anak. Ang pasalamat ng taong bayan sa kanilang anak. Bakit? Siyempre nakita naman nila kahit dumaan tayo sa COVID, dumaan tayo sa paghihirap. Di ba noong panahon ng Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Itinaas ang sahod ng mga guro, itinaas ang sahod ng mga pulis, itinaas ang sahod ng mga sundalo, nilibre yung mga state colleges and universities, libre. Na nakita nila, nagkaroon ng pag-asa yung anak ko, kahit mahirap kami, basta nagmagsipag at mag-aaral, pwedeng makatapos, pwedeng gumanda ang buhay. Pagkatapos yung PhilHealth, ginawa niyang universal healthcare. Paganda ng paganda yan magmula nung kay GMA, kay Pinoy, kay Pangulong Duterte, palawak ng palawak. Nung kay Pangulong Duterte na sabi niya, hindi, maglagay tayo ng pondo para yung talagang walang pondo, walang pera, bayaran na ng gobyerno. So naglalagay dyan taon-taon ng pondo sa PhilHealth. Ang ginawa ng administrasyon nitong 2025, hindi na naglagay ng pondo at yung natitira pang pondo sa PhilHealth, kinuha at inilagay dito sa pondo natin para gamitin sa flood control. Yan malinaw naman yan Kahit anong debate, hindi mo pwedeng itago. Dahil nasa papel, ginawa nila yung batas, ginawa nila yung pagtanggal na opisyal, at yan ay naririnig at nakikita ng mamamayang Pilipino.